Ako si Aris, 16 na taong gulang at nakatira sa isang payapang bayan sa probinsya. Kasama ko sa lahat ng aking mga kalokohan at kasiyahan ng matalik kong kaibigan na si Jomar. Sabay kaming lumaki, sabay sa lahat ng bagay, mula sa paglalaro ng tumbang preso hanggang sa pagbibinata. Isang araw, habang naglalaro kami ng basketball sa lumang plaza, may isang kakaibang nangyari. Habang nagpapahinga kami sa gilid ng court, napansin ni Jomar ang isang maliit na sobre na nakalagay sa ilalim ng bangko. Aris, tingnan mo to, wika niya habang pinulot ang sobre. Kulay abuhin at tila luma na ito, ngunit ang mas kakaiba ay ang nakasulat sa harap nito. Para kay Aris at Jomar. Nagkatinginan kami ni Jomar, parehong nagtataka kung sino ang nagpadala nito. Wala namang ibang tao sa paligid kundi ang mga karaniwang batang naglalaro at mga matatandang naglalakad sa paligid ng plaza. Dahan-dahan naming binuksan ang sobre at tumambad sa amin ang isang sulat na may malinis na sulat kamay. Mga kaibigan, ang liham na ito ay simula ng ating kakaibang paglalakbay. Huwag ninyong ipagwalang bahala ang mga susunod na mangyayari. Bantayan ang paligid at alamin ang mga bagay na hindi ninyo nakikita. Naghihintay ako, isang kaibigan. Napailing si Jomar. Sino namang nagbibiro sa atin? Ngunit kahit tinawanan niya ito, isang bahagi ng aking isipan ang nag-iisip na baka may mas malalim na dahilan ng sulat na ito. Baka isang bagong laro lamang o isang prank mula sa aming mga kaklase. Ngunit bakit mukhang seryoso ang tono ng mensahe? Kinabukasan, habang nasa paaralan, hindi matanggalas sa isip namin ni Jomar ang sulat. Nag-usap kami sa likod ng silid-aralan habang nagle-lecture si Ma'am Teresa. Siguro dapat nating alamin kung sino tong kaibigan na ato, suhestyon ko. Pumayag si Jomar at nang sumapit ang uwian, binalikan namin ang plaza. Ngunit sa halip na makahanap ng mga sagot, isa pang sorpresa ang tumambad sa amin. Isa pang sobre ang naroon sa parehong lugar. Para sa mga matandang magkaibigan ang nakasulat sa harap. Nagtataka, agad naming binuksan ito. Isa na namang sulat ang laman nito. Makinig kayo sa mga bulong ng hangin, magtatagpo tayo muli sa tamang panahon. Kumakabog ang dibdib ko habang binabasa ito. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Sino ba ang taong ito? Bakit niya kami pinaglalaroan sa ganitong paraan? Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagi ng akin ang nawiwili sa misteryo. Parang isang palaisipan na kailangan naming lutasin. Habang pauwi, hindi namin mapigilan ang pag-uusap tungkol sa mga posibleng nagpadala ng sulat. Baka si Mang Berting, biro ni Jomar, tinutukoy ang aming kapitbahay na mahilig magkwento ng kung anu-anong kababalaghan. Ngunit kahit na nagbibiro siya, ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. Pagdating sa bahay, hindi ko na mapigilan ang sarili kong tanungin ang mga magulang ko tungkol sa mga kakaibang sulat. Ngunit bago pa man ako makapag-usisa, isang tawag ang natanggap ko mula kay Jomar. Pare, may dumating na namang sulat nasa harap ng bahay ko. Nanginginig sa pag-aalala at excitement, agad akong lumabas ng bahay para puntahan si Jomar. Ano pa kaya ang susunod na nakasulat sa liham na iyon? Hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon nang matanggap namin ni Miguel ang liham mula sa isang hindi nakikitang kaibigan. Sino ang mag-aakala na ang simpleng liham na iyon ay magbubukas ng pintuan sa isang mundo ng misteryo? Sa tuwing naiisip ko ang mga nangyari, para akong dinadala pabalik sa mga sandaling iyon. Sa nag-iisang umaga ng Sabado na bumago sa takbo ng aming buhay. Ang araw na iyon ay nagsimula na parang normal na Sabado. Kami ni Miguel ay nasa labas, naglalaro sa bakuran at nagkukwentuhan tungkol sa mga plano namin sa bakasyon. Sinisikap naming sulitin ang kalayaan habang wala pang pasok sa eskwela. Biglang may tumawag sa aming pansin, isang sobre na nakapatong sa aming paboritong puno ng mangga.
Walang pangalan, walang alamat, ngunit may kakaibang simbolo na nakaukit sa ibabaw ng sobre. Isang bilog na may gitnang tuldok, mistulang mata na nakamasid sa amin. Sa aming kuryosidad, binuksan namin ang sobre at nakita ang loob nito. Isang liham na nakasulat sa magandang panitik, ngunit tila lumang papel na ang ginamit. Ang mensahe ay simple, ngunit puno ng misteryo. Mahal kong mga kaibigan, maraming salamat sa pagtanggap sa aking munting regalo. Huwag kayong mag-alala, ang oras ay magiging kakampi ninyo. Magkikita tayo sa tamang panahon. Sino ang nagpadala nito? Bakit kami? Hindi namin maiwasang magtanong habang iniisip kung paano namin haharapin ang bagong kabanata ng aming buhay. Mula sa araw na iyon, naging mas malalim ang aming pagkakaibigan ni Miguel. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga posibilidad, mga teorya kung sino ang nagpadala ng liham at ano ang kahulugan ng simbolo. Ngunit iyon ang simula ng mga hindi inaasahan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming makakita ng mga kakaibang palatandaan. Sa tuwing pupunta kami sa eskwela, may mga bagay na tila gumagalaw sa gilid ng aming paningin. Sa library, may mga libro na biglang bumabagsak mula sa estante, na para bang may nag-uudyok sa amin na tingnan ang mga ito. Sa mga sulok ng aming bahay, may mga pagbabago. Mga larawang dati ay nakapako, pero ngayon nakatuon sa ibang direksyon. Isang araw, habang kami ni Miguel ay naglalakad pa uwi, napansin namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa parke. Nakasuot siya ng lumang Amerikana at may hawak na baston. Sa ilalim ng kanyang sombrero, nagmamasid siya sa amin. Sa bawat hakbang namin, hindi siya nag-aalis ng tingin. Naramdaman namin ang kilabot na bumalot sa aming balat, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may bahagi sa aming puso na nagsasabing hindi siya dapat katakutan. Sa tingin mo, siya kaya ang nagpadala ng liham? Tanong ni Miguel na halos bulong ang boses. Hindi ko alam, pero parang may alam siya, sagot ko, habang iniisip kung paano namin siya kakausapin. Ngunit bago pa kami makalapit, tumayo ang matanda at naglakad palayo, na para bang may malinaw na layunin. Hindi na namin siya nasundan. Nawala siya sa likod ng makakapal na puno ng parke. Pagbalik sa bahay, nagulat kami ng madatnan ang isang bagong liham sa aming pinto. Pareho ng simbolo, pareho ng sulat kamay. Ang susunod na hakbang ay nasa ilalim ng lumang tulay. Mag-ingat sapagkat ang daan ay puno ng mga tanong na kailangan niyong sagutin. Hindi na kami nagdalawang isip. Kinabukasan, pinuntahan namin ang lumang tulay, ang isa sa mga lugar na madalas naming bisitahin noong bata pa kami. Sa ilalim nito, may isang kahon na nakatago sa mga bato. Nang buksan namin ito, isang lumang mapa ang bumungad sa aming mga mata. Pero hindi ito ordinaryong mapa. May mga lugar na hindi namin kilala, mga pangalan na hindi pamilyar. Sa likod nito may nakasulat, ang landas ng kaalaman ay hindi palaging tuwid. Ang bawat hakbang ay may gabay, ngunit huwag kalimutan ang inyong sarili. Habang tinitingnan namin ang mapa, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaaligid sa amin. Parang nagsimula itong gumalaw na para bang sinasabi sa amin na sundan ang mga nakasaad na direksyon. Ngunit bago kami makapagpasya, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran. Paglingon namin, isang anino ang mabilis na lumapit sa amin. Hindi namin maaninag ang mukha, ngunit alam naming may tao sa dilim. Miguel, tumakbo tayo, bulong ko sa kanya, ngunit bago pa kami makagalaw, ang anino ay biglang humarap. Sa gulat namin, ito ay si Lolo Pedro, ang matandang lalaki sa parke. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na katulad ng dati. Naglalagablab ito sa kakaibang liwanag. Nasaan na ang liwanag ng inyong pagkakaibigan? Tanong niya na parang may ibang ibig sabihin. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang pag-ikot ng mundo,
at ang mapa sa aming kamay ay nagsimulang magliwanag. Iyon ang aming cliffhanger. Sa isang iglap, kami ay nasa mundo ng kawalan. Hindi alam kung anong susunod na hakbang, ngunit alam naming hindi kami nag-iisa. Ang aming hindi nakikitang kaibigan ay naging bahagi ng aming paglalakbay at ang liham ay simula lamang ng mas malaking kwento. Ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat habang kami ni Lila ay naglalakad papunta sa lumang bahay ni Lola Merced. Ang mga dahon ng mangga sa gilid ng daan ay dumadaos-dos sa hangin, mistulang may sariling buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tensyon na unti-unting bumabalot sa aming paligid. Hindi kami sigurado kung ano ang naghihintay sa amin sa loob ng bahay. Ngunit ang sulat mula sa hindi nakikitang kaibigan ay tila may kakaibang puwersa na humihila sa amin papunta roon. Ano sa tingin mo ang makikita natin sa loob? Tanong ni Lila, pilit na pinipigilan ang alinlangan sa kanyang boses. Hindi ko rin alam, Lila, pero kailangan natin itong malaman. Baka ito na ang pagkakataon na makilala natin kung sino siya, sagot ko, kahit ang puso ko ay puno ng pag-aalala. Ang bahay ni Lola Merced ay napapabayaan na. Ang pintura ay nababakbak at ang mga bintana ay may mga kurtinang tila kumakaway sa amin. Sa paligid nito, ang mga halaman ay lumago ng walang direksyon, mistulang mga bantay sa isang lihim na hindi pa namin natutuklasan. Pagpasok namin sa loob, agad na bumungad sa amin ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Sa kabila ng dilim, ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng kakaibang ambience sa mga lumang kasangkapan at mga larawan sa dingding. Ang mga mata ni Lila ay naglakbay, sinusuri ang bawat sulok, habang ako naman ay nakatutok sa kahadiyero sa tabi ng lumang aparador. Dito sa sulat, nabanggit niya ang kahadiyero. Baka nandito ang susi sa lahat ng ito, sabi ko, sabay tingin kay Lila na tila nag-aalinlangan pa rin. Habang binubuksan ko ang kahadiyero, bumungad sa akin ang mga lumang dokumento at litrato. Isa-isa naming tiningnan ang mga ito. Sa isang pag-aayos, may nakita kaming litrato ng dalawang bata na tila malapit sa aming edad. Ang isa ay mukhang si Lola Merced ng kabataan pa niya, ngunit ang isa ay hindi namin kilala. Ang itsura ng bata ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Lila, tingnan mo ito. Sa tingin mo ba ito ang hindi nakikitang kaibigan natin? Tanong ko, sabay pakita ng litrato sa kanya. Parang hindi ko sigurado, pero bakit may litrato siya dito? At bakit sa lahat ng lugar, dito pa sa lumang bahay ni Lola Merced? Sagot ni Lila, halatang naguguluhan. Patuloy kaming naghalongkat sa mga dokumento. May nakita kaming liham na nakatupi pa. Binuksan namin ito at binasa ang mga pahayag na nakasulat. Ang laman nito ay tungkol sa isang lihim na pagkakaibigan sa pagitan ni Lola Merced at ng batang nasa litrato. Nagulat kami nang malaman na ang batang ito ay si Gabriel, na pumanaw na daw sa murang edad. Si Gabriel, pero paano siya naging bahagi ng buhay ni Lola Merced at paano ito konektado sa atin? Tanong ni Lila habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Sa ilalim ng mga dokumento ay may nakita kaming isang lumang journal. Binuklat ko ito at nabasa ang mga huling pahina. Dito namin natuklasan ang kwento ng isang hindi nakikitang kaibigan na palaging nagbabantay sa mga batang naglalaro sa hardin ni Lola Merced. Si Gabriel pala ay hindi tuluyang nawala. Ang kanyang espiritu ay nananatili sa lumang bahay, naglalaan ng proteksyon sa sinumang nangangailangan. Bigla kong naisip, Lila, baka siya ang nagpapadala ng mga sulat sa atin. Baka si Gabriel ang hindi nakikitang kaibigan natin. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang lahat, narinig namin ang isang kaluskos mula sa itaas na palapag. Ang mga mata ni Lila ay naglakbay sa direksyon ng ingay, halatang natatakot. Ano iyon? Tanong niya, sabay hila sa akin palapit sa kanya. Hindi kami makagalaw sa kinatatayuan namin.
Ang kaba ay parang alon na unti-unting tumataas sa aming dibdib. Ang mga ingay ay patuloy na naririnig, tila may naglalakad sa itaas. Gabriel, ikaw ba yan? Tanong ko, kahit isang bahagi ng isip ko ay hindi makapaniwala. Biglang tumigil ang ingay. Bumaba ang temperatura sa paligid at ang mga dahon sa labas ay nagkakaluskos, mistulang sinasakop ng malamig na hangin. Kami ni Lila ay nagkatinginan, parehong walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sa dulo ng journal ay may nakasulat na babala. Sa oras na mabuksan ng lihim, ang mga hindi nakikitang kaibigan ay maaaring magpakita. Ngunit mag-ingat dahil hindi lahat ng lihim ay dapat malaman. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Ang mga bintana ay bumukas ng mag-isa. Ang mga dahon ay pumasok sa loob ng bahay, tila may sariling buhay. Lila, kailangan nating umalis. Sigaw ko sabay kapit sa kanyang kamay. Ngunit bago pa man kami makalabas, isang anino ang nakita namin sa hagdanan. Kami ay napaangat sa takot habang ang silhouettes ng isang batang lalaki ay nakatayo roon, nakatingin sa amin na may mga mata na puno ng lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Hindi ko na alam kung ilang araw na ang lumipas simula noong natanggap namin ang huling sulat mula kay kaibigan. Ang bawat umaga ay tila nagtataglay ng bagong misteryo at ang bawat gabi ay puno ng tanong at pag-aalala. Si Lian, ang matalik kong kaibigan, ay nagiging tahimik na rin. Alam kong pareho kaming nababagabag sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwela, napansin ko ang kakaibang anyo ng paligid. Ang mga dahon sa mga puno ay tila mas madilim kaysa sa dati, at ang hangin ay tila may daladalang bulong. Sa aming pag-uusap, hindi maiwasang bumalik ang usapan sa mga sulat. Naalala mo ba ang sinabi niya sa huling sulat? Tanong ni Lian na may halong kaba sa kanyang tinig. Na may mga mata na nagmamasid sa atin? Tumango ako. Oo, hindi ko makalimutan iyon. Parang may kung anong bumabalot sa akin tuwing naiisip ko iyon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating ang aming paboritong tambayan, isang maliit na parkeng may mga bangko at puno. Dito kami madalas magpalipas ng oras, nagkukwentuhan o naglalaro. Pero ngayon, tila may kakaibang enerhiya sa lugar na ito. Nang makaupo na kami, kinuha ko ang aking bag at inilabas ang mga sulat na natanggap namin. Inilatag ko ito sa bangko at muling binasa. Sa bawat linya, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Sino nga ba itong kaibigan na patuloy na nagbibigay ng mensahe sa amin? May napansin ka bang pattern o mensahe na nag-uugnay sa lahat ng sulat? Tanong ni Lian habang pinagmamasdan ang mga papel. Napaisip ako. Hindi ko pa nasusuri ng maigi ang bawat sulat. Sa aking pagkakaalala, tila random ang mga mensahe. Ngunit sa pag-uusap namin, isang ideya ang pumasok sa akin. Bakit hindi natin subukang hanapin ang mga tila walang koneksyon na salita? Baka may itinatago itong sekreto. Agad kaming pumayag sa ideya at nag-umpisa sa pag-unawa sa bawat sulat. Sa pag-uusap namin, unti-unting nabubuo ang isang kakaibang mensahe. Ang mga salitang likod, puno, lihim, at sikreto ay paulit-ulit na lumalabas sa mga sulat. Tila may gustong iparating sa amin ng kaibigan. Sa tingin mo ba may kinalaman ito sa parke? Tanong ni Lian, sabay turo sa likod ng isang malaking puno na nakatayo sa gitna ng parke. Tumango ako, ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Subukan natin, wala namang mawawala. Dahan-dahan kaming lumapit sa puno. Ang paligid ay tahimik, ang tanging naririnig ay ang aming mga yabag at ang mahina na hangin. Nang kami ay nasa likod na ng puno, may napansin kaming kakaibang marka sa lupa. Isang piraso ng papel ang nakalibing sa ilalim ng mga dahon. Agad naming kinuha ito at sa aming pagkagulat, isa itong sulat. Ang sulat ay may kakaibang tono,
hindi tulad ng mga nauna. Nasa tamang landas kayo, ang unang linya. Ngunit may mas malalim pang lihim na dapat ninyong tuklasin. Nagkatinginan kami ni Lian, alam naming pareho na hindi ito ang wakas ng aming paghahanap. Ang sulat ay nagtapos sa mga salitang, ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa sa tunay na anyo ng parke. Mag-ingat sa mga mata na nagmamasid. Ang inyong kaibigan ay mas malapit kaysa sa iniisip ninyo. Isang kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Sino ba talaga ang kaibigan na ito at bakit tila alam niya ang lahat ng nangyayari sa amin? Sa aming pagkabigla, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng puno. Agad kaming lumingon, ngunit wala kaming nakita. May naramdaman ka ba? Tanong ni Lian, halatang natatakot. Tumango ako. Oo, parang may nagmamasid sa atin. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang may tumawag sa akin mula sa likod. Isang pamilyar na tinig, ngunit hindi ko agad matukoy. Nang kami ay lumingon, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng puno. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng tinig na may halong galit at babala. Ang paglitaw ng anino ay nagdulot ng labis na takot sa amin. Sino siya? Bakit niya kami pinipigilan? Ngunit bago pa man kami makapagsalita, ang anino ay biglang naglaho na para bang isa lamang itong ilusyon. Agad kaming tumakbo palayo, hindi na alintana ang sulat na naiwan sa lupa. Ang aming mga puso ay puno ng takot at pag-aalala. Sino ang misteryosong taong ito at ano ang kanyang koneksyon sa mga sulat? Sa pag-uwi namin ni Lian, alam naming hindi pa ito ang wakas ng aming kwento. Ang misteryo ay mas lumalalim at ang mga tanong ay mas dumarami. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. At sa aking pag-iisip, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Lian. Ang tinig na narinig ko sa likod ng puno ay tila pamilyar. Ngunit paano? Sino nga ba siya? Ang kwento namin ay puno ng misteryo at ang susunod na hakbang ay mas mahirap kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay magkaibigan at hindi kami magpapatalo sa takot. Ang lihim ay nasa kamay namin at kami ang magbubunyag nito. Hindi ko maalis sa isip ang sulat na natanggap namin kahapon. Ang bawat letra ay parang may sariling buhay, umaaligid sa aking diwa. Patuloy na bumubulong ng mga misteryo. Nasa bahay ako ni Mia, ang pinakamatalik kong kaibigan, at pareho kaming hindi mapakali habang nakaupo sa sahig ng kanyang silid. Nakalatag sa harap namin ang tatlong sulat mula sa aming hindi nakikitang kaibigan na si Kay. Kaya ano sa tingin mo ang susunod nating hakbang? Tanong ni Mia habang tinititigan ang huling sulat na tila nagtataglay ng katahimikang mas malalim kaysa sa dagat. Sa tingin ko, kailangan nating malaman kung sino talaga si Kay. Sagot ko, kahit alam kong pareho kaming takot sa maaaring kahinatnan ng aming pag-uusisa. At kailangan nating maunawaan kung bakit tayo pinili niya. Sa sulat, may mga pahiwatig na tila nag-uugnay sa amin sa kung anong pangyayari sa nakaraan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin tuwing inaalala ko ang pangalan ni Kay. Ang bawat pagbanggit nito ay parang may kasabay na malamig na haplos ng hangin sa aking balat. Baka may alam si Lola Nena, mungkahi ni Mia. Palaging may alam siya sa mga kaganapan dito sa bayan. Sumang-ayon ako at nagpasya kaming puntahan si Lola Nena kinabukasan. Pero bago pa man tuluyang sumapit ang gabi, may kumatok sa pintuan. Nagulat kami ni Mia nang makita si Trixie, ang kaklase namin, na may daladalang sulat. Para sa inyo ito, sabi ni Trixie, iniabot ang sobre na may parehong sulat kamay gaya ng mga natanggap namin. Nakakita ako ng isang tao kanina, mukhang siya ang nag-iwan nito sa labas ng school. Hindi ko siya kilala, pero parang urgent.
pagkaalis ni Trixie, agad naming binuksan ang sulat. Ang nakasaad ay mas misteryoso kaysa sa mga nauna. Huwag kayong magtiwala kahit kanino. May mga mata sa dilim na nagmamasid. Kailangan ninyong pumunta sa lumang bahay sa dulo ng bayan. Magsama kayo ng taong mapagkakatiwalaan. Kay. Tumayo ang balahibo ko. Ang lumang bahay na iyon ay matagal nang iniwasan ng mga tao dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Sabi nila, may mga anino roon na nabubuhay tuwing hating gabi at may mga bulong na naririnig kahit walang tao. Mia, hindi ko alam kung dapat ba nating sundin ito. Sabi ko, nanginginig ang boses. Alam mo, Isa, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi natin ito nalalaman. Tugon ni Mia, puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman kung bakit tayo napili ni Cake. Kinabukasan dumiretso kami kay Lola Nena. Nakaupo siya sa kanyang rocking chair, nagmamasid sa makulay na hardin. Kinuwento namin ang lahat sa kanya, pati na rin ang bagong sulat. Nako, mga apo, ang lumang bahay na iyan ay may kwento ng mga nawalang kaluluwa. Sabi ni Lola Nena, tila may agam-agam sa kanyang tinig. Pero kung kayo nga ang napili ni Kay, baka kayo ang susi sa katahimikan ng kanilang kaluluwa. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ito. Pero sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing kailangan ko itong gawin. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Sa takdang oras, kasama namin si Lola Nena at ilang mga kaibigan, pumunta kami sa lumang bahay. Ang paligid nito ay puno ng kariktan sa kabila ng pagkasira. Ang mga bintana ay nababalutan ng alikabok at ang kahoy na pinto ay tila isang bantay na nag-aabang sa aming pagdating. Pagpasok namin, agad naming naramdaman ang malamig na hangin na tila pumapaso sa aming balat. Ang bawat hakbang ay nagriring sa katahimikan ng lugar habang ang mga anino ay tila naglalaro sa gilid ng aming paningin. Sa gitna ng sala, may isang mesa na may nakapatong nakabaong. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin na buksan ito. Nang buksan ko ang kabaong, naroon ang isang liham na may pangalan namin ni Mia. Mga kaibigan, salamat sa pagdating. Ang lihim ng nakaraan ay nagsisimula sa inyo. Panahon na para malaman ang inyong tunay na pagkatao. Okay? Biglang bumukas ang pinto sa likod ng kaban at isang anino ang lumabas, isang anino na pamilyar sa akin. Isa, Mia, sabi ng anino. Ako si Kay, at ako ay bahagi ng inyong nakaraan. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Paano ito nangyari? Sino ang anino at ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa amin? Ang mga sagot ay parang alon na nagbabanta ng isang bagyo. Sa kabila ng misteryo, alam ko na kailangan namin itong harapin, sapagkat ang bawat lihim ay may kalakip na katotohanan na kailangan naming malaman. Ang araw ay nagsimula ng lumubog habang kami ni Mia ay naglalakad pabalik sa aming mga bahay. Ang bawat hakbang namin ay tila may bigat, dala ng mga tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan mula sa natanggap na sulat. Ang lamig ng hangin ay nagdudulot ng kakaibang ginaw sa aming mga balikat, na tila ba may mga matang nakamasid sa amin mula sa likuran ng mga puno. Naiisip mo ba kung sino ang di nakikitang kaibigan na to? Tanong ni Mia habang tinitingnan ang sulat na hawak niya. Ang papel ay tila may buhay, umaalimbukay sa kanyang mga kamay sa kabila ng kawalan ng hangin. Minsan, pakiramdam ko para tayong nasa isang pelikula, sagot ko, pilit na nagpapatawa kahit naramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Pero hindi ko maisip kung sino ang gagawa ng ganito sa atin. Walang pangalan, walang kahit anong palatandaan. Tumigil kami sa tabi ng isang lumang bangko sa parke kung saan madalas kaming tambay noong mas bata pa kami. Naaalala ko pa ang mga araw na walang iniisip kundi ang laro at tawanan. Ngayon, ang simpleng tambayan namin ay tila ba nag-iba ang aura, mistulang binalot ng misteryo na hindi namin maintindihan.
Bakit kaya tayo? Tanong ni Mia. Tila ba sa hangin, ngunit alam kong sa akin din nakatuon ang tanong. Bakit hindi ang ibang mga kaibigan natin? Bakit tayo? Napatitig ako sa kanya at sa mga mata niya ay naramdaman ko ang parehong kaba at pananabik, ang parehong pagnanais na malaman ang sagot sa tanong na hindi namin mawari. Siguro dahil alam niyang hindi tayo susuko hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Pabalik-balik ang mga alaala ng mga huling linggo, ang misteryosong sulat, ang mga palihim na mensahe na tila ba may sariling buhay. Minsan, iniisip ko kung tayo ba ang pumili na mapasok sa ganitong sitwasyon o kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat. Nang malapit na kami sa bahay ni Mia, bigla siyang tumigil. Teka, nakita mo ba yon? Tanong niya, nagtaas ng kamay upang ipakita ang isang bagay sa harap namin. Sa kabila ng kalsada ay may isang maliit na envelope na tila ba sinadya sa gitna ng daan, ang gilid nito ay kumikislap sa ilaw ng mga poste. Nagkatinginan kami, parehong naguguluhan at natatakot, ngunit may bahagi sa amin na nag-uudyok na suriin ang envelope na iyon. Lumapit kami dito ng dahan-dahan, tila ba bawat hakbang ay isang hakbang papalapit sa isang bagay na di namin mawari. Nang kunin ni Mia ang envelope, agad kong napansin na pareho ito ng disenyo sa mga nauna naming natanggap. Ang kakaibang simbolo sa likod na tila ba isang mata na nakatingin sa amin ay naroroon muli, nakaukit sa papel na tila ba ito'y nagmamasid. Binuksan ni Mia ang envelope at mula dito ay bumungad ang isang piraso ng papel na may nakasulat. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat upang muling bumuhay ng mga tanong sa aming isipan. Kailangan niyo akong hanapin. Nasa lugar na hindi niyo inaasahan. Huwag mag-isa. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sino ang nagsusulat ng mga ito? At bakit niya kami hinahanap? Napatingin ako kay Mia na tila ba nawala ng kulay ang mukha habang binabasa ang mensahe. Huwag mag-isa, bulong niya, tila ba inuulit sa sarili. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa paligid at ang mga aninong gumagalaw sa kalsada ay tila ba sumasayaw sa aming harapan. Sa kabila ng takot na nararamdaman, alam namin na hindi kami pwedeng basta-basta sumuko. Kailangan naming malaman ang kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa aming mundo. Napagpasyahan naming bumalik sa bahay ni Mia upang pag-usapan pa ang tungkol sa bagong mensahe. Ngunit bago kami makapasok sa loob, may narinig kaming tunog sa likuran. Isang pagkaluskos, tila ba may bagay na nalaglag. May tao ba sa likod? Tanong ko at agad na lumingon si Mia. Sa gilid ng bahay, sa anino ng mga puno, ay may isang piraso ng papel na nakatupi. Nagtatakang nilapitan namin ito at nang buksan, bumungad ang isang bagong mensahe. Pumunta kayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napatingin kami sa isa't isa. Ang tanong sa aming mga mata ay tila ba mas lalong lumalim. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Ngunit bago pa namin masagot ang tanong na iyon, isang tunog ang narinig namin sa likod. Isang tunog ng yabag papalapit sa amin at ang aming mga puso ay tila ba tumigil sa takot. Ang gabi ay tila ba huminto at ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig. Sa sandaling iyon, alam namin na hindi kami nag-iisa. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit simula nang natanggap namin ang sulat mula sa aming hindi nakikitang kaibigan, tila ba nag-iba na ang mundo. Si Miguel, ang matalik kong kaibigan, ay mas lalong naging malapit sa akin. Ngunit sa likod ng aming mga tawanan at kwentuhan ay may bahid ng kaba at misteryo. Minsan, sa gitna ng aming pag-uusap, bigla na lang kaming napapatigil. Parang may kung anong bumubulong sa amin na hindi namin maipaliwanag. Ang sulat na natanggap namin ay puno ng mga katanungan at pangako. Pangako na kami ay susubukin,
ngunit hindi kami pababayaan. Sino siya? Bakit niya kami napili? Isang hapon, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, may napansin kaming kakaiba. Sa gilid ng daan ay may nakatayo na matandang lalaki, suot ang isang lumang sombrero at tila ba nakatingin sa amin. Hindi namin siya kilala, ngunit may kung anong pamilyar sa kanyang mga mata. Miguel, nakita mo ba iyon? Tanong ko habang palihim na tinuturo ang lalaki. Oo, pero baka nababahala lang tayo dahil sa sulat, sagot niya. Pilit na pinapakalma ang aming mga sarili. Nagpatuloy kami sa paglalakad, nagkukunwaring walang iniisip. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon basta pangkaraniwang araw. Pagdating sa bahay, agad kong binuksan ang laptop ko at sinubukang hanapin ang anumang impormasyon tungkol sa sulat. Ang tanging natatandaan ko mula sa sulat ay ang kakaibang lagda nito, isang simpleng letra na A. Habang abala ako sa paghahanap, nagulat ako nang biglang nagring ang cellphone ko. Si Miguel ang tumatawag. May nangyari na naman, sabi niya, halatang may pag-aalala sa tono ng boses. Ano na naman iyon? Tanong ko, agad na nag-aalala. Nakatanggap ako ng email mula kay A. Sagot ni Miguel. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang email address ko. Agad kong binuksan ang email ko at doon ko nakita ang parehong mensahe. Ang sabi sa email, malapit na ang oras, maghanda kayo. Ang mga sagot ay nasa paligid lamang. Napaisip kami ni Miguel, ano ang ibig sabihin nito? Anong oras ang tinutukoy ni A? At paano namin malalaman ang mga sagot na sinasabi niya? Kinabukasan, nagdesisyon kami na magtungo sa lumang library sa bayan, isang lugar na bihira na lang puntahan ng mga tao. Sa aming pagdating, agad kaming sinalubong ng amoy ng lumang papel at mahihinang liwanag mula sa mga bintana. Nagumpisa kaming maghahanap ng libro na may kinalaman sa misteryo ng mga lihim na sulat. Habang nagbabasa, napansin ko ang isang lumang libro na tila ba hindi na binubuksan ng iba. Ang pamagat nito ay Ang mga lihim ng nakaraan. Nang buksan ko ito, may sulat kamay na tala sa loob at ang lagda ay, Miguel, tingnan mo ito, sigaw ko sabay pakita ng tala. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel habang binabasa ang mga nakasulat. Ang mga lihim ay nasa paligid lamang. Buksan ang iyong mga mata at makikita ang katotohanan. Bulong ko, nauulit ang bahagi ng nakasulat. Habang nag-uusap kami ni Miguel, biglang bumukas ang pinto ng library. Isang malakas na hangin ang pumasok at halos mabaril ang mga pabalat ng libro. Sa likod ng pinto ay ang matandang lalaki na nakita namin kahapon. Nasaan na kayo? Tanong ng lalaki, tila ba nagmamadali. Hindi namin alam kung paano sasagot, ngunit may kung anong puwersa na nagtulak sa amin na sumunod sa kanya. Lumabas kami ng library at sinundan ng lalaki hanggang sa isang lumang bahay sa dulo ng bayan. Bakit mo kami dinala rito? Tanong ni Miguel, halatang nag-aalala. Buksan ninyo ang inyong mga mata, sagot ng lalaki. Ang mga sagot ay nasa paligid lamang. Nagkatinginan kami ni Miguel, alam naming ito na ang oras. Pumasok kami sa bahay at nagulat kami sa aming nakita. Sa loob ay puno ng mga litrato at impormasyon tungkol sa mga kabataan na tila ba nawawala sa bayan. Sa gitna ng silid ay may isang malaking larawan ng dalawang bata na parang kami. Miguel, tayo ba ito? Tanong ko habang bumibilis ang tibok ng puso. Hindi siya sumagot, ngunit alam ko na pareho kami ng iniisip. Ang kwento ay mas malalim pa sa aming inaakala. At sa likod ng lahat ng ito, ang hindi nakikitang kaibigan na ang pangalan ay may mas malaki pang plano para sa amin. Habang nagmamasid, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng bahay. Dumating na ang oras, bulong ng matandang lalaki. Ngunit bago pa kami makapag-react, biglang may bumukas na lihim na pintuan sa likod ng silid. Sa kabila ng pintuan ay ang liwanag na hindi namin inaasahan. Ang katanungan ay, handa na ba kaming malaman ang katotohanan?
Sa kabuuan ng linggong iyon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang huling sulat na natanggap namin mula sa aming hindi nakikitang kaibigan. Si Alex, ang pinakamatalik kong kaibigan, ay tila ganun din. Dahil sa bawat pagkakataong nagkikita kami ay lagi niyang itinatanghal ang mga piraso ng palaisipang ito sa kanyang isip. Ang mga katanungan na nagsimulang bumuo sa aming isipan ay tila walang katapusan. Sino nga ba ang sumulat nito at bakit sa amin? Ano ang kanyang layunin? Isang gabi, habang nakaupo kami sa tambayan namin sa likod ng lumang puno ng mangga, si Alex ay tila mas tahimik kaysa dati. Naglalaro ang hangin sa mga dahon ng puno habang ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita siya. Naalala mo ba yung sinabi sa huling sulat? Mayroong lihim na kailangan ninyong tuklasin, isang bagay na magbabago sa lahat ng inyong nalalaman. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Alex habang tinitingnan niya ako sa kanyang mga mata na puno ng pag-aalinlangan. Oo, hindi ko rin maalis sa isip ko. Pero paano tayo magsisimula? Wala tayong sapat na impormasyon. Sagot ko, sabay iling. Ngunit sa kabila ng aming mga pag-aalinlangan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang teorya na nag-ugat mula sa mga palatandaan sa mga sulat na natanggap namin. Alex, naisip mo na ba na baka ang mga sulat ay may mga nakatagong mensahe? Mga clue na hindi natin agad nakita? Napaisip si Alex. Maaari nga, pero paano natin malalaman? Kumuha ako ng papel at lapis mula sa aking bag at sinimulan kong ilista ang mga detalye mula sa bawat sulat. Mga salitang paulit-ulit na ginamit, petsa, oras, at maging ang estilo ng pagsulat. Habang ginagawa ko ito, napansin ko ang isang pattern. Tingnan mo ito, Alex. Sa bawat sulat, mayroong isang salitang palaging nasa ikapitong linya. Liwanag. Ano kaya ang koneksyon nito? Nag-isip si Alex at tila isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Liwanag. Baka may kinalaman ito sa lugar? Isang lugar na may kaugnayan sa liwanag? Biglang pumasok sa isip ko ang lumang lighthouse na matatagpuan sa tabi ng ilog, isang lugar na madalas naming pinupuntahan noong bata pa kami. Ang lumang lighthouse. Naalala mo ba? Madalas nating puntahan iyon noon. Baka iyon ang tinutukoy sa sulat. Agad kaming nagdesisyon na puntahan ang lumang lighthouse kinabukasan. Sa buong magdamag, hindi ko magawang matulog ng mahimbing dahil sa excitement at kaba. Ano kaya ang matutuklasan namin doon? Kinabukasan, matapos ang klase, agad kaming nagtungo sa lumang lighthouse. Ito ay tila isang bantayog ng nakaraan, tahimik na nakatayo sa tabi ng ilog na matagal na ring hindi napapansin ng karamihan. Ang mga bato sa paligid nito ay puno ng lumot, habang ang hagdanan papunta sa tuktok ay mukhang marupok na. Habang umaakyat kami, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa itaas? Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng misteryo na tila nakatago sa bawat sulok ng lugar na ito. Pagdating namin sa tuktok, nakita namin ang isang kahon na tila itinago sa ilalim ng isang luma at kalawangin na lamesa. Sinubukan naming buksan ito at sa loob ay isang lumang diary na mukhang pag-aari ng isang tao na matagal nang wala. Habang binabasa namin ang diary, unti-unting nabubuo ang kwento ng isang tao na tila may koneksyon sa aming hindi nakikitang kaibigan. Ang mga entry ay puno ng mga tala tungkol sa isang lihim na organisasyon, mga plano na tila may koneksyon sa aming bayan at mga pangalan na hindi namin kilala. At sa huling pahina ng diary, isang mensahe ang nagbigay ng kakaibang twist sa aming kwento. Kung nabasa ninyo ito, kayo ang susunod. Ang liwanag ang magtuturo sa inyo sa tamang landas. Magtiwala sa inyong hindi nakikitang kaibigan. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ay masaya sa inyong pagtuklas. Napatingin kami ni Alex sa isa't isa
habang ang hangin ay tila biglang lumamig. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Sino ang hindi masaya sa aming pagtuklas? Sa sandaling iyon, narinig namin ang mga yapak na papalapit sa amin. Sa pagkataranta, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Tila may ibang tao sa lumang lighthouse at hindi namin alam kung kaibigan o kaaway. Isang tinig ang biglang bumasag sa katahimikan. Pamilyar ngunit hindi namin alam kung saan nanggaling. Nagsimula na ang laro, mag-ingat kayo. At doon sa gitna ng aming mga tanong at takot, nagwakas ang araw na iyon na puno ng misteryo, habang ang aming pagkakaibigan ay mas lalo pang tumibay sa gitna ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa bawat pagdaan ng araw, patuloy kaming nakakatanggap ng mga sulat mula sa hindi nakikitang kaibigan. Ang mga ito'y naglalaman ng mga pahiwatig at palaisipan na tila may nais iparating na mahalaga. Sa kabila ng misteryo, hindi namin mapigilang maging sabik sa bawat pagdating ng mga liham. Ako, si Miguel at ang kaibigan kong si Ana ay mas naging malapit dahil sa kakaibang karanasang ito. Isang umaga, habang papunta kami sa paaralan, naisipan ni Ana na magtanong, Miguel, hindi ka ba natatakot sa mga sulat na ito? Parang may ibang intensyon ang kaibigan natin. Napaisip ako, oo, may kaunting kaba pero mas nangingibabaw ang excitement. Parang isang adventure na puno ng misteryo. Ngunit sa araw na iyon, may ibang kislap ang silahis ng umaga. Pagdating namin sa paaralan, sa halip na karaniwang mga gawain, isang bagong sulat ang nakahain sa aming desk. Agad naming binuksan ito at nabasa ang mga katagang. Sa likod ng bawat lihim, mayroong isang piraso ng sarili na nakatago. Hanapin ang susi sa loob ng inyong mga puso. Tumingin kami sa isa't isa, tila nagtataka na may halong kaba. Ano ang kahulugan nito? Habang naglalakad kami pauwi, napansin namin ang isang kakaibang bagay sa likod ng puno malapit sa aming tahanan. Isang maliit na kahon, tila matagal nang nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon. Nang binuksan namin ito, naroon ang isang lumang susi, makintab at may hindi pangkaraniwang disenyo. Ana, sa tingin mo ba ito ang susi na sinasabi sa sulat? Tanong ko, hawak ang susi. Hindi siya makasagot agad. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang mga mata. Miguel, parang may mas malalim na misteryo sa likod nito. Nawala na ang araw sa likod ng mga ulap at ang malamlam na liwanag ng buwan ang naging gabay namin. Sa aming pag-uusap, nagpasya kaming ipagpatuloy ang pag-iimbestiga kinabukasan. Ngunit bago kami makapasok sa bahay, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang susi ay biglang umilaw, naglalabas ng maliwanag na liwanag na nagpatigil sa amin. Sa aming pagkagulat, tila may boses mula sa hangin na nagsalita, ang susi ay bahagi ng inyong pagkakakilanlan. Hindi ito simpleng bagay lamang. Alamin ang katotohanan. Napatingin kami ni Ana sa isa't isa, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang ibig sabihin ng boses na iyon? Bakit kami? Anong sikreto ang dala ng susi? Sa puntong iyon, naisip ko, baka ito na ang simula ng masalimuot na kwento sa aming buhay. Isa itong paglalakbay na puno ng tanong at walang kasiguraduhan. Ngunit higit sa lahat, ito ang magiging pagsubok sa aming pagkakaibigan at pagtitiwala sa isa't isa. Sa sumunod na mga araw, patuloy kaming nakatanggap ng mga sulat. Bawat isa'y nagdadala ng bagong pahiwatig. Hanggang sa isang gabi, habang kami nag-iisip sa ilalim ng mga bituin, isang bagong sulat ang dumating, ngunit hindi ito mula sa aming hindi nakikitang kaibigan. Sa halip, isang liham mula sa isang hindi inaasahang tao. Miguel, Ana, ang nakasulat. Alam ko ang tungkol sa susi. Ang susi ay hindi lamang sa inyo, ito ay pangkalahatan. Gamitin ninyo ito ng tama dahil ito ang magbubukas sa katotohanan na matagal nang nakatago. Sa aming pagkamangha, agad naming hinanap ang pinagmulan ng liham. Ngunit sa aming pagtataka, walang pangalan
o anumang palatandaan kung sino ang nagpadala nito. Miguel, ano sa palagay mo? Tanong ni Ana, halatang naguguluhan. Nagmumukhang mas komplikado ang lahat ng ito, pero sa tingin ko, kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng mga liham. Sagot ko. Habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang susi ay tila may sariling buhay, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aming pag-iimbestiga ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa likod ng aming isipan, may tanong na hindi mawaglit. Ano ang tunay na layunin ng susi? Sa pagsapit ng umaga, nagpasya kaming sundan ang mga pahiwatig na iniwan ng hindi kilalang kaibigan. Ngunit sa likod ng aming mga hakbang, isang anino ang unti-unting lumilitaw. Isang misteryo na hindi namin inaasahan. At sa muling pagdating ng gabi, isang revelasyon ang naghihintay sa amin. Sa aming pag-iimbestiga, natuklasan namin ang isang lihim na nagmula sa aming sariling pamilya. Ang susi pala ay bahagi ng isang mas malaking kwento na konektado sa aming pagkatao. Ang twist ng aming paglalakbay ay nagsisimula pa lang. At sa dulo ng lahat, ang aming hindi nakikitang kaibigan ay mas kilala sa amin kaysa sa inaakala. Sa mga araw na lumipas, hindi pa rin mawala sa isip ko ang ikalawang sulat na natanggap namin ni Carla. Mula sa unang araw na dumating ito, tila ba may aninong nakalutang sa paligid, nagbabantay. Ang sulat ay nakasulat sa papel na tila ba nauukit ng isang matandang pluma. Ang tintay may kalumaan, ngunit ang nilalaman ay hindi pangkaraniwan. Mga kaibigan, huwag kayong matakot. Ang oras ay malapit na, magkikita na tayo. Yan ang huling linya ng sulat. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit may kakaiba sa mga salitang iyon. Alam kong nararamdaman din ito ni Carla. Sa kabila ng aking pag-aalala, naroon ang kakaibang pagnanasa na alamin ang katotohanan sa likod ng mga mensahe. Sa tingin mo ba dapat natin itong sabihin kay Tita Melba? Tanong ni Carla habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan. Si Tita Melba ay ang aming kapitbahay na kilala sa pagiging mapanlikha sa mga kwento at mahilig sa misteryo. Ipagpaliban muna natin. Baka mas makabuti kung tayo muna ang mag-imbestiga, sagot ko. Sa tingin ko, mas mabuting kami muna ni Carla ang mag-usap at magplano. Mula sa mga huling sulat, may mga pahiwatig na nagtuturo sa isang lumang bahay na matatagpuan sa dulo ng aming bayan. Ang bahay na iyon ay matagal nang hindi tinitirhan at maraming kwento tungkol sa mga multo at kakaibang pangyayari ang bumabalot dito. Isang Sabado ng hapon, nagpasya kaming puntahan ang lugar. Dala ang aming mga flashlight at cellphone. Naglakad kami papunta sa kalsadang nag-uugnay sa bahay. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tila ba may sariling musika ng pag-aalinlangan. Nang makarating kami sa bahay, agad naming napansin ang kakaibang aura nito. Ang pader ay may mga likas na ukit, tila ba may mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Carla habang pinapakita sa akin ang isa sa mga ukit. Para itong mga lumang sining. Habang tinitingnan ko ito, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Malapit na kayo, mag-ingat. Napatingin kami ni Carla sa isa't isa. Sino ang nagpadala nito? Bakit tila alam ng kung sino man ang aming ginagawa? Pumasok na tayo, sabi ko, kahit pa may kaba sa dibdib. Pagpasok namin, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Ang loob ng bahay ay tila ba pinagluma na ng panahon. May mga lumang kasangkapan, mga larawan na hindi na makilala, ang mga mukha at mga sulat na nakakalat sa sahig. Habang naglalakad kami, may napansin kaming isang pinto na bahagyang nakabukas. Ang liwanag mula sa labas ay tumatagos dito, ngunit sa loob ay tila ba may aninong gumagalaw. Halika, tingnan natin, bulong ni Carla
hawak ang aking kamay. Pagbukas namin ng pinto, isang mahiwagang tanawin ang bumungad sa amin. Isang silid na puno ng mga sulat, lahat ay nakasulat sa parehong estilo ng tinta at papel na natanggap namin. Ang mga sulat ay naglalaman ng mga kwento, mga larawan ng mga bata na tila pamilyar, at mga tala ng mga pangarap na hindi natupad. Carla, tingnan mo ito, sabi ko habang pinapakita sa kanya ang isang larawan. Para itong ikaw noong bata ka pa. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkamangha. Paano nangyari ito? Habang nagmumuni-muni kami, isang tunog ng yapak ang narinig mula sa likuran. Agad kaming napalingon at nakita ang isang matandang lalaki nakasuot ng lumang damit. May nangiti siyang inilabas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi niya, ang tinig ay puno ng pagkakilala. Kayo ang mga kaibigan kong pinangarap kong makilala. Bakit kami? Tanong ni Carla, ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil kayo ang may kakayahang baguhin ang kwento, sagot ng matanda, habang naglalakad palapit. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan. Habang iniisip ko ang kanyang mga salita, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila ba bumibigat at naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Maya-maya pa, biglang naglaho ang lahat. Ang silid ay naging madilim at kami ni Carla ay naiwan sa gitna ng kawalan. Carla, nasaan tayo? Tanong ko, ngunit ang kanyang sagot ay nawala sa hangin. Sa gitna ng dilim, ang aming mga kamay ay naghahanap ng liwanag. Ngunit sa kabila ng aming pag-asa, isang katotohanan ang bumungad. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at ang lihim ng mga sulat ay malapit ng lumantad. Hindi ko akalain na ang isang simpleng sulat mula sa hindi nakikitang kaibigan ay magdadala sa amin sa ganitong klase ng sitwasyon. Sa una, ang mga mensahe ay tila walang halong malisya. Mga simpleng pangungumusta at pag-uusap tungkol sa mga bagay na karaniwang pinag-uusapan ng mga kabataan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga sulat ay nagiging mas misteryoso at naglalaman ng mga pahiwatig na tila may mas malalim na kahulugan. Ako si Mateo at kasama ko si Lila sa pag-unravel ng mga misteryo sa likod ng mga sulat na ito. Pareho kaming naiintriga, ngunit hindi maikakaila ang takot na unti-unting bumabalot sa aming mga puso. Sa bawat bagong sulat na natatanggap namin, palaging may kasamang piraso ng puzzle na nag-uudyok sa amin na tuklasin ng higit pa. Isa sa mga sulat ay nagsabi na pumunta kami sa lumang bahay sa dulo ng aming bayan. Ang bahay na iyon ay kilala sa mga alamat ng kababalaghan at madalas na iniiwasan ng mga tao. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpasya kaming sundin ang pahiwatig. Pinilit naming maging matapang, ngunit hindi maikakaila ang kaba sa aming mga dibdib habang papalapit kami sa lugar. Ang bahay ay tila pinabayaan na ng mahabang panahon. Ang mga bintana nito ay basag-basag at ang pinto ay nakasara ng mahigpit. Ngunit sa aming pagtataka, nang subukan naming buksan ito, bumukas ito ng madali, parang inaanyayahan kaming pumasok. Sa loob ng bahay ay nagmistulang bumalik kami sa nakaraan. Ang mga lumang kasangkapan ay natatakpan ng makapal na agyo, ngunit may kakaibang aura na tila buhay ang lugar. Nang biglang may narinig kaming kaluskos mula sa itaas, nagsimula kaming maglakad patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa itaas, nakita namin ang isang kwarto na mukhang mas inaalagaan kumpara sa iba. Sa gitna ng kwarto ay may isang maliit na mesa at sa ibabaw nito ay isang lumang kahon. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may puwersang humihila sa akin para buksan ito. Nang buksan ko ang kahon, tumambad sa amin ang isang koleksyon ng mga lumang litrato at sulat. Ang mga mukha sa litrato ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko sila nakita. Habang binubuklat ko ang mga sulat,
Napansin ko ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, Andres. Mula sa mga sulat, tila siya ay isang bata na nagkaroon ng matinding karanasan sa bahay na ito. Ang mga kwento ni Andres ay puno ng takot at pag-iisa, ngunit sa bawat sulat ay may pahiwatig na may kasama siya, isang kaibigan na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman. Biglang nagring ang telepono sa kwarto. Hindi namin alam kung saan ito nanggagaling dahil wala namang nakitang telepono kanina. Sa pag-aalangan, sinagot ko ito. Mateo, sabi ng boses sa kabilang linya, alam ko kung ano ang hinahanap niyo. Ang mga litrato, ang mga sulat, lahat ng ito ay may kinalaman sa inyo. Nanlamig ang aking katawan sa narinig. Sino ka? Tanong ko, ngunit walang sagot. Ang linya ay naputol at ang katahimikan ay bumalik sa kwarto. Agad kong tiningnan si Lila. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng boses? Bakit kami ang pakay ng mga sulat na ito? Sa pag-aalala, nagpasya kaming umalis sa bahay. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, nag-uusap kami tungkol sa mga posibilidad, ngunit wala kaming konkretong sagot. Sino si Andres at paano siya nauugnay sa amin? Nang makauwi na kami, napansin kong may bagong sulat na nakalapag sa harap ng pintuan. Ang kabang nararamdaman ko ay mas lumala. Dahan-dahan kong binuksan ito at ang nakasulat ay isang simpleng tanong. Handa na ba kayong malaman ang totoo? Sa puntong iyon, alam kong hindi na ito simpleng laro lamang. May mas malalim na misteryo sa likod ng mga sulat, isang katotohanan na maaaring magbago sa lahat. Pero bago ko pa man maproseso ang lahat, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko ito, bumungad sa amin ang isang lalaking may hawak na litrato. Litrato namin ni Lila noong bata pa kami, pero ang nakakapagtaka, kasama rin namin si Andres sa litrato. Ang pag-ikot ng mundo ko ay biglang natigil. Ano ang ibig sabihin nito? Paano kami nauugnay kay Andres? Ang mga tanong ay nagsimula ng bumuhos sa aking isipan, pero ang lalaking nasa pintuan ay nagbigay lamang ng isang ngiti. Alam ko kung ano ang hinahanap niyo, ulit niya, pero ang tanong, handa na ba kayong malaman ang totoo? Sa kanyang mga kamay ay hawak ang susi sa lahat ng mga katanungan, at sa sandaling iyon, alam kong wala ng atrasan. Ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa mga sulat, kundi tungkol sa isang misteryo na matagal na palang itinatago. Ang hapon ay nagdilim ng unti-unti, habang kami ni Lila ay nakaupo sa labas ng lumang bahay. Ang liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa kalye ay tila nagbigay ng kakaibang aura sa paligid. Nakatingin kami sa sulat na natanggap namin mula sa aming hindi nakikitang kaibigan. Ang papel ay tila may edad na, ang mga gilid nito ay kulubot at ang tinta ay bahagyang kumalat, ngunit ang mensahe ay malinaw pa rin. May lihim sa ilalim ng mga hakbang. Hanapin ito bago mahuli ang lahat. Sa ilalim ng mga hakbang? Tanong ni Lila, habang tinitingnan ang lumang hagdanan ng bahay na tila baliw sa paglipas ng panahon. Ang mga hakbang na iyon ay tila may mga kwento ng nakaraan. Mga kwentong hindi pa namin nalalaman, ngunit tila inaanyayahan kami ni Lila na tuklasin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Hanggang ngayon, ang mga sulat mula sa aming misteryosong kaibigan ay palaging naglalaman ng mga palaisipan at pagkakataon para sa aming dalawa na mas makilala ang isa't isa at ang aming paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pag-aalala na bumabalot sa akin. Bakit kailangang hanapin ito bago mahuli ang lahat? Sa tingin mo ba ito ay isang bitag? Tanong ko habang tinitingnan ko si Lila na tila nag-iisip ng malalim. Marahil, pero sa tingin ko, wala tayong ibang choice kundi subukan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit tayo nandito, Archie? Sagot niya, ang kanyang mga mata ay tila puno ng determinasyon. Tumango ako kahit pa ang kaba ay bumabalot sa aking dibdib. Lumapit kami sa lumang hagdanan at sinimulan ang pagtingin sa paligid nito.
Ang mga hakbang ay gawa sa matandang kahoy, tila marupok at nag-iingay sa bawat hakbang namin. Napansin namin ang isang bahagi sa gilid na tila may puwang, tila may sinasadyang itago. Narito, sabi ni Lila, habang itinuturo ang bahagi ng kahoy na tila pwedeng bunutin. Nagkasundo kami na subukan ito kahit pa nag-aalala kami sa maaaring mangyari. Dahan-dahan kong inabot ang kahoy at sinimulan itong bunutin. Sa aking gulat, bumukas ang isang maliit na espasyo na tila isang lihim na lagusan sa ilalim ng mga hakbang. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay pumuno sa aming paligid, ngunit sa loob ng espasyo ay isang kahon na tila may katandaan na rin. Isang kahon, bulong ni Lila, habang kami ay parehong nakatingin sa bagay na iyon na tila naglalaman ng mga sagot sa aming mga tanong. Dahan-dahan namin itong binuksan at sa loob ng kahon ay isang lumang journal. Ang mga pahina nito ay tila puno ng mga sulat ang kamay na hindi pamilyar sa amin. Ang unang pahina ay may nakasulat na simula ng lihim, huwag ipaalam sa kahit sino. Habang binabasa namin ang mga pahina, unti-unti naming napagtanto na ang journal ay naglalaman ng kwento ng isang batang babae na nagtatago sa lumang bahay mula sa isang bagay na hindi namin mawari. Ang kanyang mga sulat kamay ay puno ng takot, mga pahiwatig na may isang bagay na hindi tama sa paligid niya. Ang kanyang mga pahiwatig ay tila naglalaman ng mga detalyeng bumabalik sa mga sulat na natatanggap namin. Ang hindi nakikitang kaibigan natin, bulong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at takot. Siya ang batang babae sa kwento. Biglang pumasok ang malamig na hangin sa paligid at naramdaman namin ang presensya ng isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Ang pag-iingay ng kahoy sa hagdanan ay tila mas lumakas at ang pakiramdam ng isang bagay na nagmamasid ay bumalot sa amin. Archie, ano ang gagawin natin? Tanong ni Laila, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, isang tunog mula sa loob ng bahay ang narinig namin. Isang tunog na tila isang pinto na bumukas. Ang dilim sa loob ng bahay ay tila nagbigay ng senyales na may paparating, isang presensyang hindi namin inaasahan. Bigla kong naramdaman ang paggapang ng takot sa aking katawan, isang takot na tila bumabalot sa buong paligid. Ang tunog ay mas lumalakas at sa aming likuran, isang anino ang lumitaw, isang anino na tila may hugis ng isang tao, ngunit ang kanyang mga mata ay wala sa amin. Huwag kayong matakot, sabi ng boses mula sa anino, isang tinig na puno ng kalungkutan at misteryo. Ang kwento ay hindi pa tapos. Sa huling pagkakataon, tumingin kami ni Lila sa isa't isa. Ang aming mga mata ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Ang anino ay tila nagbigay ng mensahe, isang mensahe na hindi namin maunawaan, ngunit alam namin na ito ay simula lamang ng mas malalim na kwento. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ngunit kami ba ay handa sa susunod na kabanata?